manggagawa at namumuhunang Pilipino. Narito na ang programang Hatid ay Balitang Napapanahon, programa at serbisyong tapat at aksyong mabilis para sa inyo. Aksyon Dole sa DZMM. Manggagawa ka man o namumuhunan, bida ka dito! Bida ka dito! Sa pangunguna ng Department of Labor and Employment, sama-sama nating abutin ang marangal at maunlad na bagong Pilipinas. Aksyon Dole sa DZMM! Kasama ang mutya ng masa Doris Bigornia at Dole Assistant Secretary Leng Serrano. Aksyon Dole! Aksyon Dole sa DZMM! Aksyon Dole sa DZMM! Napapasayaw naman ako, Camille, dyan sa ating tugtugin. Sabado, dapat ay maging masaya tayo dahil kahit tayo ay nagpapahinga, mayroon tayong ibang elemento na malalaman, makakalap, at yan ay mga impormasyon tungkol po sa ating pagtatrabaho. Minsan nakakalimutan natin yan eh. Bakit ba ako yumayak-yak agad? Hindi pa nga ako bumabati sa lahat na naandito. Si Glenn, good morning sa'yo. Magandang umaga po, partner. Magandang umaga po sa mga nakikinig at nanonood sa ating programa. Yan, energy tayo ngayon dahil ang daming ganap, ang daming mga nangyayari, ano po. Pero, isa sa mga importanteng malaman pa rin natin ay ang kapakanan ng ating mga manggagawa. Kaya nga, kailangan ko na itong basahin. Isang maunlad na umaga mga kapamilya at kaserbisyo. Ito ang programang para sa bawat Pilipino. Maghahatid ng balita, aksyon at serbisyo sa inyo. Ako po si Doris Bigornia. Ako naman po si Leng Serrano mula sa Department of Labor and Employment. Maghahatid ng mabilis at tapat na serbisyo para sa maunlad na bagong Pilipinas. Kaya tutok na po mga kapamilya dito, ikaw ang bida. Aksyon Dole sa DZMM. Sabi ko nga kanina, Asekleng, no, maraming kaganapan. Ay, hindi pala pwede dapat sabihin kaganapan. Maraming ganap. Oo. At napakagandang balita, 'di ba? Dahil may mga nagbigay ng mga award. Hindi natin masyado napansin 'yan kasi ang dami natin nakikita na bad news. Ito naman ay good news. Pakisabi mo nga sa akin, ano ba ito mga awarding na 'to? Yes, partner. Actually, kahapon lang po yan. Meron po tayong Kabuhayan Awards. Ito po ay recognition sa mga beneficiaries ng ating programa sa kagawaran. Ang tawag po dyan ay DILP or Dole Integrated Livelihood Program. Ito po ito pong DILP ay programa ng Dole na nagbibigay ng kabuhayan sa ating mga beneficiaries. Ano ibig sabihin? Ang binibigyan po natin sila ng kabuhayan, partner, for the ating mga kasamaan sa informal sector. At ito po, hindi man ganun kalaki, pero ito po ay simula. Magandang simula. At ang layunin po nito, sana hinihikayat natin ang mga beneficiaries na mapalaki at maging makabuluhan. Ito pong nabibigay natin na konting tulong sa kanila. At gaya po na nasabi ninyo, partner, kahapon lamang nagkaroon po tayo ng recognition, awarding sa mga natatanging magagaling at napalaki ang kanilang mga livelihood. So meron palang ganyan? Yes, meron. Hindi ko alam ganyan. Kumbaga ay nare-recognize ang kanilang pagod. 'Di ba? Ano yan? Pawis at dugo na nilalaan nila para sa mga ganyan. Yes, partner. Actually, ito pong ating awarding kahapon, nagkaroon po ang bawat rehiyon ng representante, mga pinakamagaling na nakapagpalaki ng kanilang livelihood sa two categories po ito, individual category at group category. Opo. At kaya naman po, actually, kailangan natin batiin ang rehiyon na Caraga. Kasi bakit? Po, doon po nanggaling ang dalawang winners po natin. Wow. Napakagaling po ng kanilang wow. mga
mga nagawa, Oo, partner. oo. Oo. Pero ano yung naging kumbaga ay mitya na sila ay nabigyan ng parangal. Opo. Of course, one thing is, ito pong livelihood nakakatulong po sa kanila. We recognize. But hindi lang po kasi doon natatapos yun. It also helps the whole community. Gaya po Okay. dito sa ating mga nanalo, nakapagbigay rin po sila ng trabaho o livelihood pati sa mga kasamahan nila sa kanilang komunidad. Ayan. Kaya napakaganda po, partner. Hindi lang po sa kanilang ang benefits Kaya nga. nadama rin ng kanilang mga kasamahan sa kanilang komunidad. Kumbaga, dinadala nila lahat. Yes. Kaya nga po, congratulations are in order. Yes. Si Lynn Cheryl po. Lynn Cheryl Reasol. Yan sabi mo nga, ASEC mula sa Caraga, kinilala ang kanyang Ratan Making Project sa individual category ng Kabuhayan Awards. Pagpupugay rin sa Hinatuan Seaweed Farmers Fishermen Cooperative mula sa Caraga. Sila naman ang nanguna sa group category sa kanilang seaweed farming project. Kinikilala rin ng DOLE ang Soc-Sargen, Bicol at Davao bilang top performing region sa implementation ng programang Pangkabuhayan. Ayun, congratulations po at mabuhay ang Kabuhayan Awards. Yes. Manaway magsilbi itong inspirasyon sa ating mga manggagawa para mag-level up pa ng kanilang mga ginagawa para sa ganon ay mabigyan ng karampatang pagkilala sa mga ito. Yes, partner. At gusto kong tayo'y napapakinggan. Pero bago tayo napapakinggan, gusto kong sabihin na, teka, i-teaser lang natin dahil, alam nyo ba, meron tayong guest ngayon, di ba? At saka back-to-back sila ng magkuya. Kanina, si Doc Ted. Mamaya, malaman ninyo kung sino ang ating magiging guest. Dahil importante po na malaman natin ang lahat ng mamumutawi sa kanyang bibig. Dahil ang ating kaligtasan, ang ating pagkahalaga sa kumpanya at ang mga pinagtatrabahuhan natin ay kanyang inaalagaan at tinututukan. Yes. Tayo po ay napapakinggan sa DZMM Radio Patrol sa 630 FMR Regional Stations at sa bayang napapanood nationwide po yan sa DZMM Teleradyo Cable Channel. Available din tayo sa free-to-air digital TV sa Channel 31, PRTV Prime Media. Napapanood din tayo sa buong mundo lang naman sa pamamagitan ng The Filipino Channel o TFC at I Want TFC app. Maaari kayong mag-comment sa ating live stream sa Facebook at YouTube pages ng Department of Labor and Employment, DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradyo. Pwede po kayong tumawag sa 8924-4101 local 5671, 5672, 5673 at magpadala ng inyong mga mensahe sa DZMM Teleradyo Viber 0919-278-3000. Babasahin at sasagutin po natin ang mga yan mamaya, partner. Yan, oo. At ito lang, teaser lang ito. Kumbaga, malaman ninyo, guest po natin ang nagngangalang Direktor Arturo Herbosa. So lahat po ng katanungan ninyo, sasagutin niya. Siyempre, tutulungan siya ni Asek Kleng. Ako, uzi-uzi lang ako, di ba? Kaya magpadala na po sila ng kanilang Yan. mga katanungan na may kinalaman sa labor relations at sa pag-uunyon. Ngayon Yun. pa lamang magpadala na po. Oo, Di ba, yung partner? yung nagkakaroon ng mga problema at Yes. hindi lang naman problema, kundi yung gusto lang na impormasyon tungkol sa union, dito na po kayo. Dahil andi dito ang mga VVIP, very, very important person. Di ba? Bago po yan, ay magbabalita muna tayo, Asek Kleng, kasi gusto nating i-wrap yung mga nangyari ngayong linggo na to. Na by the way, gusto ko po lang batiin ang DOLE dahil ngayon po ay ating monthsary. Di ba? Nakaisang buwan na tayo. Oo nga. Akalain mo yun? Parang bilis-bilis ng panahon, di ba? Bilis, partner. Oo, kaya dahil din sa inyo na nakikinig, nanonood sa amin, ay nagkaroon kami ng ganyang pagkakataon na magsilbi sa inyo. Lalo na, kasama ko to si Asek Kleng. Alam niyo, sa susunod na linggo, siya na po nandito. Siya na main anchor, di ba? Okay, bali-trabaho tayo. Sabi ko nga, andi dito na po ang ating mga bali-trabaho. Mga isyu sa trabaho at negosyo, balita sa sahod, benepisyo at pag-unlad ng bawat Pilipino, hatid sa inyo ng
Balitrabaho! Balitrabaho! Pinangunahan ni Labor Secretary Bienvenido Laguesma ang pagsasagawa ng handog ng Pangulo 2025 sa Sorsogon noong ika-13 ng Setyembre. Kasabay ito ng pagdiriwang ng kaarawan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., nagsagawa ang dole ng job fair na bahagi ng livelihood assistance at naghatid ng iba't ibang dole programs sa mga taga-Sorsogon. Isinagawa din ang nasabing aktibidad sa iba't ibang rehiyon. Sa tala ng Bureau of Local Employment, halos 2,000 at 300 aplikante ang hired on the spot sa ginawang handog ng Pangulo Job Fair ng Dole mula sa mahigit 14,000 registered job seekers. Kabilang sa mga agad nabigyan ng trabaho ang mga nagtapos ng senior high school at benepisyaryo ng TUPAD program. Pinakamaraming nabigyan ng trabaho sa Calabar Zone na sinundan ng Cordillera Administrative Region at Metro Manila. Libo-libo rin ang nakinabang sa iba pang programa ng Dole, kabilang na ang Government Internship Program, Special Program for the Employment of Students, Adjustment Measures Program at TUPAD. Halos 250 job seekers ang lumahok sa job fair kasabay ng pagdiriwang ng 2025 National Tech Walk Day sa Tagum City, Davao del Norte noong Setyembre 3. Tinawag na World Cafe of Opportunity, 53 aplikante ang hired on the spot o nakakuha agad ng trabaho sa nasabing job fair. 18 kumpanya ang nag-alok ng trabahong tugma sa kwalifikasyon ng mga manggagawang may technical at vocational skills. Kabilang sa mga lumahok na kumpanya ay mula sa iba't ibang industriya, kasama na ang wholesale and distribution, construction, IT BPM, manufacturing at wholesale and retail. Para sa Dole Davao del Norte, patuloy ang pagtitipon bilang pagtugon ng Dole sa pangangailangan ng industriya para sa skilled workers. Samanto, isa pang balita natin, mahigit 45,000 manggagawa ang nakinabang sa outpatient primary care sa paglulunsad ng Department of Labor and Employment at PhilHealth sa Yaman ng Kalusugan Program o YAKA Program para sa mga manggagawa noong Setyembre 16. Layunin ng programa na gawing mas madali at abot kamay ang primary care para sa lahat, lalo na sa mga manggagawa na hindi na kailangang magkasakit para magpatingin. Sa isinasagawang main launch ng programa sa Calamba City, Laguna, binigyan din ni Labor Secretary Bienvenido Laguesma at PhilHealth Acting President and CEO Edwin Mercado na ang kalusugan ang pundasyon ng masigla at produktibong lakas panggawa. Sabay-sabay ring inulunsad sa mga rehiyon ang nasabing programa. Ang programang Yakap ay konkretong hakbang sa ilalim ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. patungo sa universal healthcare ng bawat Pilipino at matiyak na walang manggagawang maiiwan sa layunin ng gobyerno na isang malusog na bayan. Umabot na sa 80% o 172 conciliation mediation cases ang matagumpay na naresolba ng National Conciliation and Mediation Board mula Enero hanggang Hunyo ngayong taon. Ang nasabing bilang ay mas mataas na mahigit 8% kumpara sa performance ng NCMB noong nakaraang taon. Sa pamamagitan ng amicable settlement, naresolba na rin ang ilang kaso ng strike at lockout kaya balik trabaho na ang mga manggagawa. Nasa 40 bilyong pisong monetary benefits na rin ang naipamahagi sa mahigit 15,000 manggagawa dahil sa epektibong paghawak ng mga kaso. Samantala, mahigit 1,500 requests for assistance naman ang natugunan din ng NCMB. Ito ay kaugnay rin ng layuning makapagbigay ng mabilis, patas at murang paraan ng dispute settlement. Patuloy na isinusulong ng NCMB ang kaayusan sa paggawa para sa kapakanan ng mga manggagawa at namumuhunan.
Yan, sinabi mo na, Asekleng, ang kapakanan ng mga manggagawa at ang kanilang pagiging produktibo. Yes. Napapag-usapan natin kanina doon, off-cam pa lang tayo at ng ating guest, ay kung ano yung epekto nito ng pag-uunyon. Yes. Yung sinabi mo kanina, kasi yan ang magiging topic natin at eksperto itong ating guest. Makakasama. Yes. Makakasama natin. Oo, At partner. sabihin na natin na mas batang kapatid ni Doc Ted Herbosa ng DOH naman. Oo. Dito tayo sa mas pogi. Porket wala na si Doc Ted. Hindi, Doc Ted loves Kalaben. Pero may mga katanungan kayo, sasagutin po kayo ni Asekleng at ng guest natin. Kaya wag po kayong bibitiw, mga kaserbisyo. Magbabalik pa po ang Aksyon Dole sa DZMM. Si Doris Bigornia at si Asekleng Serrano, katuwang ng mga namumuhunan at manggagawang Pilipino sa Aksyon Dole sa DZMM. Ito ang Radyo Patrol Steve Raz DZMM. Since high school sa Samar, na gustuhan ka rin maging reporter. Kasi marami na akong na-cover na national issues malalaki. Alice Go, Kibuloy, Mary Jane Veloso, DOJ, Comelec. Pero yung hindi ko makalimutan yung sa Caloocan City, pinatakbo ako ni Kabayan doon kasi may halos isang taong tulay na hindi na binubuksan. Na-interview ko yung mismong negosyante doon na dahil sarado yung tulay, apektado yung negosyo, pati yung mga residente kasi kailangan pa nila mag-commute. Pero dahil nga nakapag-report tayo, nakapag-reach out tayo dun sa LGU, sa barangay, kahit pa paano, natugunan naman yung problema nila. Simple lang, pero kapaki-pakinabang naman. Bukod sa una sa balita, una sa public service, makatitiyak po kayo na yung mga balita namin inilalabas ay kumpirmado at sigurado. Ang pagrespeto, mahalaga. Ang paggamit ng po, opo, at pagmamano ay timeless. Walang expiration date yan at hindi yan nababago sa kahit na anong henerasyon. Kailangan sa bawat pag-usad ng panahon, naririyan pa rin ang respeto, naririyan pa rin ang pagtatangi na sa mga nakatatanda. Dahil walang now kung walang then. DZMM. Una sa balita, una sa public service, una sa pamilyang Pilipino. Ang DCMM napakahalaga sa amin sa Malabon kasi pagka umuulan, bumabaha doon kami nakikinig ng mga balita, kung ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin. DCMM, Radyo Patrol 630, una sa balita, una sa public service. Aksyon Dole sa DZMM. Serbisyo, impormasyon at tamang aksyon mula sa Department of Labor and Employment. Lahat ng yan ating alamin sa Tatak Dole. Tatak Dole sa DZMM. Dahil dyan, kami po ay nagbabalik. Nagmamadali ako dahil sabi ko nga, renda niyang bunganga ako. Dahil meron tayong dalawang gentleman dito na dapat sumagot at magpaliwanag at magbigay impormasyon sa lahat ng may kinalaman sa pag-uunyon. At tama ba, Asekleng? Yes, opo. At saka isa po kasi sa mga mandato ng kagawaran ay ang pag-promote at pag-maintain ng industrial peace. Kaya naman po ang ating makakasama, siyang makakasagot kung paano ba ginagawa yan ng kagawaran. Ayan, bigyan kita ng pagkakataon na ikaw naman ang mag-introduction sa ating guest ngayon. Yes, of course. Ang ating kasama, no less than the head director of our Bureau of Labor Relations, Director Herbie Herbosa. Sir, good morning. Good morning. Good morning. Po. Good morning sa inyo mga listeners. Agree ka ba, Director, na sinabi ko na dito tayo sa mas gwapo? Hindi masyado.
Kuya eh. Kuya ko yun Baka eh. magalit si kuya. Pero ang mga katanungan po natin, i-direct nyo sa kanila. Binigay naman po ni Asik Len kanina yung mga numbers na pwede ninyong bigyan ng gamitin. May Viber tayo, Camille, ano? Oo, kaya yung mga merong katanungan, yung may mga kaso sa ngayon, yun ang pala ang tanong ko unang-una. Sorry Asik, gusto ko lang malaman agad. Go ahead, ma'am. Yes. O hindi yung NLRC at saka itong NMBC, hindi ko alam. Pareho lang ba yan? O pinalitan nyo na ang NLRC? Magkaiba yan. Yung NLRC, yan yung National Labor Relations Commission. Pagka ikaw may mga kasong natanggal ka sa trabaho o meron kang mga reklamo na hindi ka nababayaran ng tama, Yun. ang puntahan mo ay ang NLRC. Yan na parang korte ng Department of Labor and Employment kung saan merong judge, yung labor arbiter na maghuhusga Opo. kung tama ba ang iyong hinihingi o tama ba yung mga dapat mong matatanggap, no? At kung ikaw ba ay natanggal ng maayos o hindi maayos, no? So yun yung NRC. Yung NCMB naman po, yan yung National Conciliation and Mediation Board. Actually nanggaling yan sa BLR. Ang BLR dati ang nagme-mediate, no? Ang mediation, yan yung maayos na mag-uusap na walang away, no? Hindi tayo kailangan pumunta ng NLRC, magkasundo na lang tayo. So yan ang ginagawa ng National Conciliation and Mediation Board, no? Oo. Pagka may mga strike o kaya CBA deadlock, sila ang pumupunta doon sa mga sa work site at kinakausap nila yung yung union at saka yung management na teka muna, bago kayo magkaroon ng hidwaan, baka naman pwede natin pag-usapan to sa maayos na magandang paraan. At kanina nga, napabalita ni Asik Ling, ang daming mga kasong naayos sa ganung pamamaraan. Kasi yan na talaga? mag-uso ngayon, alternative modes of dispute settlement. No? Oo. At yan ay aming talagang pinupush na yan ang mas maging paraan para maayos sa mga hitwaan. Oo, kaysa naman abutin ng siyam-siyam, Asik Len. Oo, mas Ayusin na agad. Tama, partner, kasi po itong pag-uusap, kinikilala natin ito na mas mabilis na paraan. Paminsan ho kasi kailangan lang mag-usap ng bawat partido at mga misunderstanding o kung ano man, mabigyan linaw. Yun lang po kasi ang first step, kaya po tayo nagkakaroon ng ganyang, kaya po nandyan ang NCMB to conciliate and mediate. Tayo naman po, taga-facilitate lang po. Pag mga parties, bibigyan po natin sila ng pagkakataon na mag-usap. Tama, ano? tama. Opo. Oo. Pero ang natin, puntuhan natin ngayon, yung parang allergic. Pagka namutawi na ang katagang union, allergic ang manggagawa, allergic din ang employer. Ano talaga, hindi ko maintindihan paano nabubuo ang union, may mga bylaws ba yan na dapat nilang sundin, ano ang mga requirements, Director? Sige. Sa Bureau of Labor Relations, kami ang lead agency ng department para mapalawig ang pag-uunion, no? Ang pag-uunion, unang-una gusto kong sabihin, legal yan. Hindi yan isang pamamaraan para lumaban o manggulo. Yan ay isang paraan na legal para makamtam lang naman ng mga manggagawa ang anong naaangkop para sa kanila, no? So yun ang number one. Sa dakong pagpapaunlad ng union, malinaw na sinasabi ng batas na dapat mag-provide kami ng labor education. Hindi lang naman sa mga union, pati rin sa mga employer, para malaman nila kung ano kanilang mga karapatan at mga obligasyon sa batas tungkol sa pag-uunion. Yung pag-uunion, importante yan, mahalaga yan. No? At yan ay napatunayan na ng history. Diba? Panahon pa ng Industrial Revolution, na-discover na ng pag-uunion ang pamamaraan upang mabigyan ng dignidad ang manggagawa. Hindi ko sinasabing agad na para makakuha ng kanilang angkop sa kanila. Unang-una isipin muna natin ang pag-uunion. Yan ang paraan para mabigyan mo ng dignidad ang iyong mga kasama sa trabaho na nagtatrabaho para sa iyo. No? Lahat naman tayo, mayroon naman tayong innate need to uphold the dignity of others, diba? Tama naman. At yung pag-uunion, yan ang isang paraan para mabigyan mo ng dignidad ng iyong mga manggagawa. Yan. Wag muna natin isipin yung hihingi sila ng mataas na sweldo, hihingi ng maraming benepisyo. Hindi. Yun muna ang dignidad ng pag-usapan natin. At pag nag-usapan natin, nabigyan sila ng angkop na recognition ng kanilang human dignity, magiging maayos ang inyong usapan.
Oo. Diba? At yung mga ibang partido na hindi natin gustong sumali sa usapan ninyong dalawa, hindi na kailangan sumali. At kayo na lang mismo ang makakapag-usap. At malalaman nyo kung anong kailangan ng bawat isa. At maayos nyo matutugunan ito. Yan ang essence ng unionism na aming pinapalawig. Oo, kasi Director, di ba matagal na panahon na pagkaganyan na sinabi na may union, puro strike na naman ito. Hindi na mga matatanggal. Kasi ano ang masasabi mo kay Director? Paano, pwede ba yung iwasan yung mga pag-lockout, strike, yung mga ganyan? Gaya ng nasabi natin kanina, partner, yan naman po ay maaring madala sa magandang pag-uusap o social dialogue. Yan po sinasabi natin. At yun po ang ating sinusulong na pag-usapan muna mga ganyang mga pagkakataon na merong hidwaan o misunderstanding. Baka maklaro po yan Di ho ba? At dagdaga ko lang po yung sinabi ni Director Herbie. Ito pong pag-union gives the workers siguro parang kumbaga a collective voice to maibigay o makausap nila ang kanilang employers to tell them to voice out their concerns. Mga ganyan po, di ba? Sama-sama po, di ba? Oo, magkaroon ng boses. Pero bago sila magkaroon ng boses, Director, ano po ang requirement para kayo ay magka-union? Pwede bang kami lang nila Camille dito? Alika, magtayo na lang tayo, ganyan? Pwede po ba yan? Actually, pwede, no? Pero may mga dimension. Number one, ang union, mas maganda kung ikaw ay rehistrado sa BLR. Isa yan sa pangunahin naming trabaho na mag-register ng mga union. Kasi pag ikaw ay registered na union, ikaw ay, baga ang pintuan ng mga benepisyong pwede mong makuha from the Department of Labor, mabubuksan. Okay. Diba? Pwede ka na mag-avail sa mga services namin at mamaya pag-uusapan natin din siguro yan. No? At magkakaroon tinatawag na juridical personality. Para bagang ikaw ay nagtayo ng korporasyon at magpa-register ka sa SEC, magkakaroon na tinatawag na juridical personality. Sa ikaw, union, magpa-register ka sa amin, ikaw ay magkakaroon ng juridical personality na ibig sabihin, pwede kang bumili ng mga bagay-bagay, pwede kang may mga gawin under the law. Diba? Ngayon, may mga union na hindi, sabihin nila, ayaw na yung magpa-register. Pwede rin naman yun. Hindi naman sila illegal dahil hindi sila nagpa-register. Hindi lang mabubuksan yung pinto ng mga benepisyo na meron ng Department of Labor para sa kanila. So, mas maganda magpa-register, di ba? At isa pa, pag ikaw ay registered, pwede ko na lumuhok sa tinatawag na petition for certification election kung saan sa isang kumpanya na maraming union o kahit isa lang union, magdidesisyon yung mga empleyado kung sino doon ang kakatawan para maging bargaining representative para magkaroon ng collective bargaining agreement. Ayan, yun ang Kaya ka mag-uunion kasi, maganda rin naman, kaya ka nag-uunion, magkakaroon kayo ng collective bargaining agreement noong employer na pinagtatrabahuhan nyo. Yun nga, sabi nga ni Asek Ling kanina, magkakaroon ng boses. Diba? At ang management naman, magkakaroon ng tenga kasi maririnig nila ngayon kung ano yung saloobin ng mga manggagawa. Importante yan Dialogo yan May nagsasalita, may nakikinig, may magsasalita, may makikinig at magkakaroon ng magandang pagkakaintindihan. So yan, pag nag-register ngayon, pagka kayo nag-union, sa batas, mayroong requirement na dapat sana 20% of all of the employees you wish to represent, membro mo. Okay. Yan, 20% requirement. Kung ikaw ay nagtatayo ng independent union or yung union dun sa organisasyon na dun sa employer na na pinagtatrabuhan nyo, ang kailangan nyo dyan, number one, siyempre magkaroon ng constitution and bylaws. Hindi naman pwedeng barkadahan lang yan, di ba? Dapat meron ka rin ang alituntunin kung paano natin i-elect mga officers natin, ano ba ang mga tamang gawain natin, at ano mga at ano mga paraan para maging miyembro ka o hindi ka na maging miyembro. Nandun yun sa Constitution and Bylaws. Pangalawa, sana meron ka ring pruweba na kayo ay nag-meeting at nagpasya na mag-union. Yan yung tinatawag the minutes of the meeting. At yung financial records, yung importante yan. Kasi may union dues, may pera. Magandang maayos ang usapan dyan. Nasa libro at alam kung sino ang gumastos, alam kung sino ang at kung bakit, Importante 'yan. And then tapos yung
registration form na kailangan nilang fill upin na makukuha nila sa BLR website. Oo. At syempre, magbabayad ng maliit na registration fee. At pag Ayun. yan ay naisumite nyo na, no, Nakompleto sa na. Bureau of Labor Relations, hindi aabot ng 1 o 2 araw, maaprubahan ng inyong union application. Ayun. At magkakaroon ng union application. Ngayon, merong shortcut. Oh. Yung tinatawag namin charter certificate. Di ba yung mga federation na pwedeng magbigay ng charter certificate. So kahit basta't may bylaws lang kayo, may hindi na kailangan 20% required, pwede kayo magkaroon ng charter certificate registration. Registered na rin kayo. Yan. So, yun ang mas madali na Yun ang paraan. mas madali. Pero yun, parang meron kang mother union, mother federation. So meron ka pang sinusunod. So yung independent, kayo lang no. Hindi ko sinasabi na mas maganda isa sa isa, no. Mas yung proseso lang for registration, mas madali doon sa isa. Okay. Pero yung independence doon sa isa naman, mas Ayun. mas malinaw kasi kayo lang talaga yun. Okay. Required ba o may pursahan ang pag-uunyon? Kung sabihin ng empleyado, ayokong sumali dyan, may magagawa ba yung ibang mga miyembro ng kumpanya? Magandang katanungan yan kasi ang karapatan naman, may karapatan kang gawin ito, may karapatan din naman na wag mong gawin, di ba? So kung ayaw niyang mag-union, respetuhin dapat 'yon. In fact, sa petition for certification election, ang botohan diyan yung union o yung mga union at merong laging no union. Di ba? Siyempre, kinikriticize yun na ba't binibigyan pa daw ng option. Oo. Pero sa isang democratic space, di ba? Dapat lahat ng option binibigay mo. Okay. Matalino mong binibigay yon para matalino din ang desisyon na binibigay ng mga taong Yun, sumasagot. keywords yun, matalinong desisyon. Para pong ano yan, partner, kasama sa right to organize ang right not to organize, parang ganyan. ho. Okay. So, Asek, meron ka pa mga katanungan Yes, dyan? babalikan ko lang po yung sinasabi ni Director Herbie about the registration. Paano ba magre-register ang isang union? Kailangan po ba magpunta sa Dole Regional o Field Office o meron na ho bang ibang paraan na mas madali pa? Yeah, maganda ang tanong mo, Asik Ling, at binigyan mo ka ng opportunity para ipagmalaki ang isang development na nangyari sa Bureau. Meron na kami tinatawag na hours, online union registration. Diba? Siyempre, digitalized na tayo. Pwede ka na rin mag-register nang hindi umaalis sa iyong upuan, sa computer lang. At punta ka lang sa website ng Department of Labor, hanapin mo yung OURS, pwede ka na mag-register online. So, i-scan mo lang yung mga sinabi ko kanina ng mga requirements Oo. at isasubmit mo sa online at ikaw ay mare-register din. Napakadali na, partner. Madali. Very accessible. Oo, pero how do you verify kung ang tama ang binibigay na impormasyon? Mabe-verify ho yun kasi kakausapin din naman namin yung mga nag-submit. Tsaka bine-verify namin yung records. Kung may katanungan, tinatanong naman namin. Kasi may contact number dapat silang ibigay. Yun. So, importante talaga yung nag-uusap at nakikinig. Ang ganda yun. Ang sinabi niya, meron nagtatanong, meron May sumasagot. boses at may tenga. Yun, ang yun. ating mga namumuhunan. Tama, Yan. tama. Yan ang Oo. importante. So, lilinawin ko lang, merong online, pero hindi namin pinapilitan yung lumang pamamaraan. Face to face. Oo, yung lumang pamamaraan, nandyan pa rin yun. No? So, kung hindi naman kayo komportable sa online, katulad ng mga kasimbata ko, pwede pa rin naman kayong pumunta sa aming mga regional offices o sa Bureau of Labor Relations para makipag face-to-face discussion. Pala Pwede naman May pala. options pa rin, Kung partner. kung ano ang komportable yung mga tao na yan Yes. or angkop sa grupo nila. Kung Yan, ano napupusuan nilang gawin, ayan po. Yan, Nandyan ang oo. mga options natin. Tama. At least merong options, di ba? Dati wala Kailangan mo doon, pumunta, pumila ka doon, magkapawis-pawis ka dyan, magbalik-balik. So, you did away with that, na yung balik-balik na... Balik. Pero kung gusto nyo pa rin magbalik-balik, pwede pa rin. para makita nyo si Hindi namin Director. tinatanggal. Para gusto nyo makita si Director, pagpuntahan kayo. Ang dami nyo matututunan. Kulang nga isang oras para dito sa programa natin. Kaya, Asek, bibigay ko sa iyo, asan yung mga ibang questions mo? Director Herbie, ilan na ho ba ang mga rehistradong union sa bansa sa ngayon? Okay. In total, mga kulang-kulang 153,000, no? Wow, ang dami pala. 150,000. Pero i-subdivide natin yan. Oh. Kasi merong private sector unions na nagbibilang ng mga around 18,000. Tapos meron tayong tinatawag public sector unions na nagbibilang ng mga
2,000. At meron tayong tinatawag na Workers Association. Itong Workers Association, ito ay association ng mga manggagawa na walang specific employer. So, mga farm workers, agricultural workers, na nag-iiba-iba yung employer nila. O minsan talagang yung mga namumuhunan, mga informal sector, they can form their own workers associations. At pwede rin mag-register sa amin para mabuksan din yung pinto ng benepisyo ng mga Department of Labor para sa mga manggagawa. Alright. So, yan, malaki-laki yan. Mga around 133,000 yan. Hindi ako nagkakamali. Kumbaga, Dear Herbie, ito pong nabanggit nyo, hindi lang po yung purposes na para magkaroon ng collective bargaining. Oo. Dahil Para walang paraan magsama-sama. para magkaroon ng collective bargaining, pero pwede Yes. sila magsama-sama para sa kanila tinatawag na mutual aid and protection. Yan, nabanggit niyo yung benepisyo. Binanggit niyo sa akin kanina as a client director na meron mga programa pala na pwede nilang avail na hindi ko alam na meron ganyan. Yes. Parang yung ibang mga manggagawa natin, hindi rin nila alam yan kasi nga meron silang pinagkakaabalahan na iba. So, naandyan yung programa yung proyekto. Hindi na ma-maximize yung pwedeng itulong ng DOLE. Director, ano po ba yung mga programa na yan? Unang-una, meron kami tinatawag na Labor and Employment Educational Services. Diba? Diyan, nagbibigay kami ng mga training or capacity building exercises. No? Pwedeng community-based yan. Makikipag-coordinate kami sa LGU at pwedeng may magtuturo at magbibigay ng mga seminar o training sa mga manggagawa sa level ng community. Pwede naman yan targeted din. May mga kaming training or capacity building exercises sa targeted. Kamukha kunwari nitong pag-train ng mga union leaders at organizers sa paralegal skills. Nagkaroon kami ng 5 batches na ginawa namin at meron yung about mga 200 na kami paralegal na napag-graduate sa seminar na to. No? Mahalaga ang paralegal skills para sa isang union organizer kasi pag meron silang mga nakakaharap ng mga challenges, no, mananavigate nila dahil meron silang nalalaman tungkol sa batas at kung paano ang gawin para ma-prevent ang mga pangyayaring to. Kunwari sila may mga tumutulig sa kanila, alam nila kung saan sila pwede magdemanda, anong kasong pwedeng ipataw, at alam nila ang karapatan nila na teka muna, hindi namin dapat gagawin yan. No? Or sige, pwede namin gawin yan, pero hindi pwede to. So maganda rin ang usapan, di ba? Kasi minsan, may mga mandando tayo na legal naman, pero dahil ang circumstances will allow for our mandates to blur because of probably enthusiasm or overzealousness, di ba? At sa hindi naman yung hindi nakakaalam, imbis na makipag-usap maayos at tuwatakbo, nagkakaproblema. So pag may mga paralegal, kaya magsasabi tayo, huwag kayong tatakbo. Mapag-uusapan natin ito ng maayos. So, nagiging bara-bara. Oo, para hindi bara-bara. Mahalaga yung para sa amin. So, yun yung mga targeted, example ng mga targeted. Ngayon, meron din kami tinatawag na training grants under what we call our Workers Organization Development Program. So, nagbibigay kami ng subsidiya sa mga union para sila naman ang makapag-conduct ng sarili nila ng mga training. Kasi, siyempre, gusto mo rin bigyan ng independence ang May mga union. ganyan? Oo, may ganun. So sila, makakakuha sila ng subsidy from us and then they can organize it. Mahal magpa-training. Ay, oo naman. Kukuha ka ng venue. Siyempre, magpapakain ka naman. Correct. Pagka walang laman ng tiyan ng mga tinetrain mo, baka mabwisit pa sa'yo, di ba? hindi So, may halaga yun, di ba? So, nagbibigay kami ng subsidy for that also. Alright. Union empowerment partner yan, ano? Oo. Even capacity building patuloy rin po even sa kanilang mga miyembro. Yan ho. Mabuti meron na didiskusyon natin yan dahil sa segue ko lang doon sa may mga bagong pumasok sa ating workforce. Yan ay dahil na rin doon sa isinagawa na job fair na marami on the spot na-hire daw, Asek? Yes. Patuloy nga po ang ating job fairs. Actually, every month po yan. At tayo po ay natutuwa kapag meron po nakakakuha kaagad ng trabaho. Ang tawag po natin dyan, HOTS, hired on the spot. I'm so tuwang-tuwa hot. Ganun Yes. pala yan. Yeah. Isa sa mga ginagawa namin, Doris, Asik Leng, is
magbigay din ng kaalaman sa pag-union tsaka sa tinatawag na freedom of association sa mga bata, no? Sa mga estudyante, sa mga fresh graduate. In fact, kung hindi ako nagkakamali, inumpisahan na yata na magkaroon ng video. Meron kaming audio-visual presentation on talaga? unionism Oo. na pinapatakbo namin habang may job fair para nakikita din ng mga estudyante para pagdating nila sa labor force, may kaalaman na sila at hindi sila magugulat, ay, ba't ko kinukuha yun? Ba't ko kinakausap ito, Oo di ba? nga. Oo, Minsan, tama. nagkakaproblema sa ganun, di ba? Oo. So, yun, para malinaw agad, bukas agad ang mga mata nila Correct. pagdating nila sa Oo, labor. at hindi rin sila makikinig-kinig sa mga noise lang at kailangan official yung kanilang malalaman. Uy, maganda yun na merong audiovisual presentation para alam nila. Asek? Partner, dagdag ko lang kay Director Herbie ang katanungan na bukod po dun sa ating training na naibibigay sa ating Woodpea project, ano pa ho ba ang kasama nito? Meron po ba mga scholarship grants dyan? Meron kaming scholarship para sa mga anak, no? Mga dependent ng union officers at union members. Bakit hindi namin alam yan? Ayan nga, Director? partner, napakaganda, no? Oo. Ano yan, umaabot na mga hanggang mula 52 to 66,000 ng subsidy, no? Sa mga scholars. Pero ito ay limited sa mga anak at saka mga dependents at saka members ng mga union, no? Oo. Kaya importante mag-union. Sabi ko, magbubukas ng pinto ng benepisyo yan, eh. Oo. Diba? So pwede kang magkaroon kung ikaw ay may anak na mag-aaral, pwede kang mag-apply sa BLR through the union at makakakuha ka ng scholarship, di ba? At sa ngayon yata nakapagpaaral na kami ng 7,000. Wow. At itong mga darating na buwan, gusto namin sila pagsama-samahin, magkaroon kami ng parang alumni organization. Magandang malaman kung ano nangyari pagkatapos dumaan sa scholarship, no? Oo. Malay natin baka may CEO na doon, di ba? Oo, di ba? So, kung kayo ay Woodpea scholar, nananawagan ako, kumonta kayo sa Bureau of Labor Relations at meron tayong maliit na piging na hinahanda para sa inyo para ma-celebrate ang Para success. mabigyan din ng parangal. Parangal, oo. Oo. Pero kung kunyari, hindi pa rin, hindi naman sa hindi umunlad, kundi kailangan pa rin ng, kumbaga, push. Gagawin po ba yan ng DOLE? Oo. In fact, yung aming mga Woodpea scholars pag-graduate, meron kaming programa tinatawag na government internship program. Pwede sila mag-apply at pwede sila mag-intern sa mga government offices. At nakakatulong din yan para sa gobyerno dahil nagkakaroon tayo ng fresh supplies of talent, no? At karamihan dito, pag nagtrabaho, mag-GIP after 6 months, marami doon na hire ulit ng gobyerno at nagiging mga civil servants. Yun naman pala eh. Dagdag ko rin, partner, yung Sige, ating Asek. napag-usapan nung simula ng ating episode, yung tinatawag natin DOLE Integrated Livelihood Program, DLP. Maari rin po itong ating mga organizations Pasok at din unions. yan? Pumasok po dyan, yes. Kasama po yan sa Woodpea Plus program po natin. Oo. So, Yeah. siguro kailangan din talaga ng massive na Info information, yes. campaign para malaman ng lahat. Kesa yung umaasa lang or nagagalit lang o sumasama ang kalooban ng mga manggagawa, meron naman palang mga, kumbaga sabi mo nga, option. Kailangan pa natin ng isang oras, Camille, eh. Pero kailangan natin mag-commercial break. Look, meron tayong commercial. Oo, partner. Meron yata mga katanungan, kaya Oo, sa yan ating pagbabalik, yan. sasagutin po natin ang mga yan. Granter, may magpa-play po. Opo. Okay. Sige, Asek. Ayan ho. Sa ating mga- pagbabalik, sasagutin natin ang mga ipinadala nyong mga mensahe at katanungan. Yan. Standby kayo ha. Andi dito na. Pagbabalik namin. Aksyon DOLE sa DZMM. Madami pa po. Oo. Pwede. Discuss natin, gusto nyo. From my father, who also convinced me to take that opportunity. From my father, who was an employee of the Sugar Central Corporation or Desuseco. Nung sinabi sa akin ni Papa na naghahanap ng scholar yung Highlands, dali-dali kong kinumpleto yung mga requirements para umabot ako sa deadline. And thankfully, natanggap din naman ako. Nalipay ko, kaya ako yung napilian, kaya di man ako miss bilang 2 years, kaya mas mabot ako sa brother na graduate. So pagka ako may napilian sa scholarship, so
nalipay niyo po pag ayaw kayo. Naka-eskwela po. The Woodby Scholarship has been instrumental in my academic po. Kasi kung hindi po ako naging scholar, hindi ko po kayang i-provide yung mga needs ko sa pag-college, pag-umpisa. As a beneficiary ng scholarship program, gusto ko lang sabihin na sobrang laking tulong, lalo na sa mga estudyante na kinakapo sa buhay. Sobrang laking relief nun para sa mga estudyante na hindi na may stress sa pambaon niya araw-araw. Thank you po. Wala po akong masabing ibang words. Hindi ko siya ma-explain ng masyado po siya kasing malaking tulong para sa akin. As a beneficiary, I would like to take this opportunity to thank the donor. I am so blessed to have been chosen as your scholar. As return, nanigamot ko po yung eskwela, hindi ko mabagsak, hindi ko mag-fail. Para nga, hindi mo mag-regret sa pag-pili sa mga siya. I hope this scholarship program would continuously thrive for them to be able to help future generations that are in need of their assistance. I'm Ronalyn Embeliesa. I'm John Ganya. I am Maria Hanagay El Hakimet. I'm Lauren Alisa Kiplasan. I'm Maring Jean Tirubi. I am Cyrilla Evaristo. I am Robbie Julian E. Villamor. I am Jonah Lu R. Labastin. I'm Clint Mark Viva Chancela. Proud to be a ABC scholar. Mula Luzon, Visayas at Mindanao. Oportunidad sa trabaho. Pagpapaunlad ng hanap buhay. Sagot ka ng dole. Ayan, nagbabalik po kami, no, at meron na tayo yata mga pumasok na mga katanungan. Asek? Yes, narito ang ilang mga mensahe mula sa ating mga netizens. Ayun. And mula po sa isang comment sa Facebook page ng BLR, posible bang pumasok sa Collective Bargaining Agreement o CBA ang isang contractual agency hire o yung employed sa private third party pero nakadeploy sa government agency? Ayan, Director. Magandang katanungan yan. Mahirap sagutin. Una-una, wag muna tayo pumunta sa gobyerno, no? Sa government sa nakatagal. Pwede ka rin naman maging contractual, empleyado ka ng agency na nakatalaga ka sa isang private sector na kumpanya. Pwede kang pwede kayong mag-union at pwede kayong mag-collective bargaining din. Pero ang aalamin nyo kung sino yung inyong direct employer. Yung kung sa kayo naka-assign, indirect employer nyo yan. So yung direct employer nyo, yung agency na nag-hire sa inyo. So doon pwede kayo mag-union doon at pagkatapos yung mag-union, pwede kayo magpa-certify as a bargaining representative at yun, pumasok na kayo sa tinatawag na collective bargaining. Pwede yun. Pwede pala yung mga ganun. Asik, meron ka idadagdag? Sa gobyerno ngayon, pagka ikaw naman nakatalaga sa gobyerno, pwede pa rin naman kayo mag-union, pwede kayo mag-collective bargaining, pero yung direct employer din ang inyong kakausapin, yung direct employer nyo. Walang kinalaman ang pamahalaan o ang gobyerno doon sa usapan na yun. Kasi indirect employer nyo ang government in that particular instance. Yes. Alright. Meron sana akong tanong, Camille, yung supervisors union eh. Pwede ba yun? Paano, briefly, Director, how does it work? Okay. Ang pag-union, sineseparate natin yan kasi meron tatawag mutuality of interest. So yung mga rank and file employees, they can form their own unions. Okay. Ang supervisors, they can form their own unions also, but they cannot join the rank and file union. Neither can the rank and file union join the supervisory union kasi iba yung interest ng mga yan eh, di ba? So pwede kayong magtayo ng supervisors union pero hanggang kayo lang. At yung mga rank and file lang. Pero recognized. Recognized. Ang hindi lang pwede mag-union ay managers. Ayun. Kasi managers, part of management. Diba? Si Camille, manager yan, kaya hindi pwedeng mag-union. Meron pa rin tayong tanong mula naman po sa ibang Facebook group ng isang anonymous poster. Meron po bang nilalabag sa batas ang kumpanya kung hindi niya pinahintulutan na mag-union o leave ang mga officer sa panahon ng CBA negotiation? Okay. Yan yung tinatawag na union leave, no? Ang union leave, yan ay napag-uusapan at nalalagay sa CBA, di ba? At kadalasan pag nagsi-CBA kayo, office hours, di ba? So kailangan bigyan mo ng union leave yung mga empleyado mong umuupo doon sa panel, no, para maayos sila makipag-usap sa iyo. Alam ka naman
kakaltas mo pa sweldo nila So, pag walang nakikipag-collective bargaining. Wala dapat kaltas 'yon, okay. no? At kung at kung hindi mo pinapayagan mag-union leave, pwede kang makaakusahan na medyo minamaniobra mo yung collective bargaining negotiation para malagay sa medyo parang adgarbyadong sitwasyon yung mga employees mo. Dapat maganda, patas. Diba? Hindi nila iniisip yung kita nila habang nakikipag-negotiate sila sa iyo. Dahil kayo naman, hindi rin naman kayo nakakaltas habang nakikipag-negotiate sa kanila, di ba? Opo. So magandang patas lang ang Correct. usapan. Correct. So, back to back na mga good news itong nalalaman natin. Lalo pa na may pahabol ka pa ng good news, Asek Leng, sa mga minimum wage earners naman. Mula yan doon sa Calabarzon at Central Visayas. Yes, partner, meron po tayong wage hike para sa mga manggagawa sa Calabarzon, Region 4A. Aprobado na ang increase sa minimum wage na mula 30 pesos hanggang 100 pesos sa non-agriculture at 25 pesos at 100 pesos naman sa sektor ng agrikultura. Sa Central Visayas naman, mula sa 501 pesos, magiging 540 pesos sa Class A municipalities. Sa Class B municipalities naman ay mula 453 pesos ay magiging 500 pesos na. Magandang balita rin ang ating sa mga kasambahay sa Central Visayas dahil mula sa 5 to 6,000 ay 7,000 na po ang minimum na pasahod para sa kanila. Para sa buong detalye, bisitahin lamang ang ating Dole Facebook page. Ayan. Para malaman po nila. Oo. At saka Opo. yung ang importante malaman nila kailan epektibo yan. Yes. Oo. So punta po kayo sa Facebook page ng Dole. Doon nyo po lahat makikita ang mga impormasyon na kailangan nyo. Lalo na, abay, dagdag yan sa sahod natin. Kaya good news talaga. Yes. Yan. Ay nako, ayoko mag-thank you kay Director dahil gusto ko pa siyang kausapin dahil ang dami nating natututunan. Kaso mo, meron pa susunod na programa Director baka sipain ako ni Camille. Maraming salamat po, Director Arturo Alfonso Herbosa. Siya po ang hepe, Chief ng Bureau of Labor Relations. Director, maraming salamat po. Maraming salamat din po. Maraming salamat. Thank you, Asek Leng. Herbie. Ayan, at dyan na po nagtatapos. Kulang ho ang isang oras. Kulang, partner, sige, kaso talaga nagtatapos na tayo. Makabuluhang umaga po para sa ating lahat na ito. Oy, tandaan ninyo, may wage hike doon sa Calabarzon at Central Visayas. Oo. At saka sa mga kasambahay. Importante po yan. Asek Leng, syempre, magpapasalamat ako at natiis mo ko ng 1 month. Naku. 1 month na tayo. Happy Mansari, partner. Oo, Mansari natin. Ito na nga po ang Aksyon Dole sa DZMM, mga balita, aksyon at serbisyo para sa bawat Pilipino. Sa inyong iba pang mga katanungan, tumawag lang po kayo sa Dole Hotline 1349 o mag-message sa hotline 1349 at dole.gov.ph or Dole Facebook Messenger. Iniimbitahan din namin kayo na i-follow ang aming social media accounts na makikita nyo sa inyong mga screen para lagi po kayong updated sa mga programa at kaganapan sa Dole. Tuloy-tuloy lang po ang ating pagtutulungan para sa isang matapat at maunlad na bagong Pilipinas. Maraming salamat sa lahat ng tumutok at nakisama sa atin ngayong umaga. Mga kapamilya at kaserbisyo, kita-kita po tayo ulit at sana ay maimbitahan ulit natin si Director Herbosa nang magkaroon pa tayo ng masaya. May part 2, partner. Oo, may part 2 tayo niyan. Sigurado ako magpa-part 2 tayo. Oo nga. Mag-part 2. Ayan, tama nga. So sige, Asek, ikaw na yan. At sa Dole, mabilis at tapat na serbisyo ang maaasahan ng bawat Pilipino. Salamat po. Thank you. Doris Bigornia, Asek Leng Serrano. Umaaksyon para sa namumuhunan at manggagawang Pilipino. Sama-samang i-celebrate ang ating mga winning moment kasama si Winnie Cordero sa 28th KBP Golden Dove Awards Best Magazine